everyone! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Assistant Professor Cara Patria David Cancio ng University of the Philippines, Diliman, o mas kilala bilang Cara David sa telebisyon. 30 years na akong mamamahayag or broadcast journalist. Host at writer ako ng documentary program na Eyewitness at host din ako ng magazine show na Pinas Sarap. Kung nakakapanood kayo ng aming mga documentary program at magazine shows, mapapansin ninyo na sa isang episode, hindi lang iisa ang ini-interview namin, hindi lang iisa ang lugar na pinupuntahan namin, at hindi lang iisang storya ang tinatalakay namin. O eto trivia, alam nyo ba na para sa isang episode ng Pinas Sarap, required akong gumawa ng at least 3 to 4 challenges or 3 to 4 na paglusong? Tapos, kumakain ako usually ng 4, 5, or even more na mga putahe. Case study or story element ang tawag sa bawat isang istorya or bawat isang tao na ini-interview sa isang programa. At para makabuo ng isang documentary program or magazine show, usually hindi lang iisang case study ang ini-interview namin. Maraming iba't ibang story elements ang kailangang pagtahi-tahiin o pagdugtong-dugtungin para makabuo ng isang cohesive episode. Kaya ang challenge sa atin bilang scriptwriter, paano natin pagdudugtungin or pagtatahi-tahiin sa isa't isa seamlessly ang mga case studies natin para lumikha ng isang one cohesive story. Kumbaga sa pagluluto, paano natin pagsasama-samahin ng iba't ibang sangkap para makagawa ng isang masarap na pagkain. Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng iba't ibang paraan kung paano natin pwedeng pagdugtong-dugtungin o pagtahi-tahiin sa isa't isa ang mga case study o story element na inyong gagamitin. Segue ang tawag dito, isang salita ng ibig sabihin to connect. Lesson number 1, samantala. Ang pinakakaraniwang paraan ng pagdudugtong o pagsisegue from one case study to the other ay ang paggamit ng salitang samantala o sa Ingles, meanwhile. Halimbawa, ito si Pedro, isang masipag na estudyante na sumisisid araw-araw sa dagat para meron siyang pambaon sa eskwelahan. Samantala, ito naman si Juan, na isang child laborer na nangangarap na makapagtapos sa pag-aaral at ganito ang kanyang karanasan. Yung salitang samantala ang ginamit para pagdugtungin ang istorya ni Pedro at ang istorya ni Juan. Pero napakasimple ng ganyang uri ng pagdudugtong o pagsesegue. Baka naman meron pang ibang paraan. Kung pamilyar kayo sa mga programang Kapuso Mo Jessica Soho o di kaya Rated Corina, mapapansin ninyo ang special effects na ganito. Ito ang kalbaryo ni June. Marami ka ng bisyon na nagkatotoo. Yes po. Stingers ang tawag dyan. Ito yung mga sound effects at visual effects na ginagamit ng mga magazine programs na kung saan naririnig mo yung o kaya may yung ganyan. Ito yung parang nagiging signal na nagpalit na ng istorya. Ginagamit yung mga stingers para ipagdugtong or para isignal na tapos na itong storyang ito, tapos next story na. Minsan gumagamit din ng mga video editors ng video transitions tulad ng cross-dissolve o kaya fade-in or fade-out para masignal nila na nagtapos ng isang storya at dinudugtong na nila yung susunod na istorya. Wala namang masama sa paggamit ng ganitong uri ng segue o pangdugtong. Pero medyo OA naman kapag palaging samantala na lang yung gagamitin mo sa inyong mga script. Baka naman meron pang mas malikhaing paraan. At yan ang ituturo ko sa inyo. Lesson number 2, compare and contrast. Kung ayaw mong gumamit ng stingers o di kaya ng salitang samantala para pagdugtungin ang iyong mga case studies, meron pang ibang paraan para gawin ito. Pwede kang maghanap ng common denominator o pagkakapareho ng dalawang subjects or case studies na nais mong pagdugtungin sa isa't isa. Halimbawa, kung gusto nating pagdugtungin yung istorya halimbawa ng adobo at saka ng sinigang,
pwede nating hanapin ang pagkakapareho ng dalawang dishes na ito. Etong example ha, so halimbawa, diniscuss mo na yung storya ng adobo, tapos gusto mo na siyang idugtong sa sinigang. Paano mo gagawin yun? Pwede mong hanapin yung pagkakapareho nila. Eto ang halimbawa. Adobo ang itinuturing na pambansang pagkain dahil halos lahat ng sulok ng Pilipinas may kanya-kanyang bersyon nito. Lahat may suka, pero may iba't ibang sangkap. Kaya merong adobong tuyo, adobong dilaw, adobong puti, adobong kangkong at marami pang iba. Tulad ng adobo, may iba't ibang uri din o bersyon ang sinigang. Depende sa sangkap na gamit, nagbabago ang uri ng sinigang. Merong sinigang sa miso, sinigang sa sampalok, sinigang sa gabi, pero lahat ito may parehong asim kilig. Napansin ninyo kung paano ko pinagdugtong ang adobo at sinigang? Pareho kong sinabi na may iba't ibang bersyon ito sa Pilipinas. Kumbaga, hinanap ko yung pagkakapareho ng dalawang dishes na ito, saka ko sila pinagdugtong. Kung pwede tayong humanap ng pagkakapareho, aba syempre pwede rin tayong humanap ng pagkakaiba at gamitin itong pang-segue o pangdugtong sa dalawang case studies. O, subukan natin ulit ito sa ating example na adobo at sinigang. Siguro ang pwede mong gawin, i-discuss mo muna yung mga katangian ng adobo. Tapos, kapag gusto mo na itong idugtong sa next element, which is sinigang, pwedeng ganito ang isulat mo. Kung ang adobo maasim-asim na maalat-alat ang lasa, ang sinigang asim-kilig naman ang nangingibabaw na lasa. Then you proceed to discuss your next story, which is sinigang. O gets nyo na ba? Kung gusto ninyong pagdugtungin ang dalawang magkaibang concepts, pwede kayong humanap ng pagkakapareho nila sa isa't isa or pwede kayong humanap ng pagkakaiba nila sa isa't isa at ito ang gamitin mong pang-segue para sa iyong istorya. And finally, lesson number 3, lalim. Palagi kong sinasabi sa aking pinasarap team, kahit pagkain lang yan, dapat may sustansya pa rin. In the same way na kapag nagsusulat tayo ng scripts, hindi pwedeng puro nakakaaliw o nakakatawa lamang. Dapat syempre, lagyan pa rin natin ito ng lalim o dagdag na kaalaman para hindi lang mata at sikmura natin ang mabubusog din ang ating isipan. Pwede kang magdagdag ng statistics, historical data, interview sa mga experts, batas at kung ano-ano pa para mabigyan ng lalim ang iyong istorya. At ang pinakamaganda sa lahat, itong mga elements na pampalalim ay pwede mo ring gamiting pang-segue or pangdugtong sa isang case study papunta sa susunod. Ganito ang ginawa namin para sa episode ng Pinasarap tungkol sa adobo. Pamilyar ba kayo sa adobong puti? Ang distinct feature ng adobong puti, wala itong toyo. Kaya nga puti, di ba? Suka at patis lamang ang main ingredient na ginagamit para dito sa adobong puti. At para ma-introduce ang adobong ito, gumamit kami ng snippets from history tungkol sa pagdating dito sa Pilipinas ng mga Espanyol. Alam nyo ba na ang unang bersyon ng adobo na nakita ni Magellan at Pigafetta dito sa Pilipinas ay kahawig ng adobong puti? Karne na minarinate sa maraming suka. Eh, paano kung kunyari gusto nating tahiin or pagdugtungin yung adobong puti sa adobong, let's say, adobong labanos ng Kalamba? Ang ginawa namin sa Pinasarap, gumamit kami ulit ng historical facts. Apparently, paborito pala ng pamilya ni Jose Rizal ang pagkain ng adobo sa labanos sa bayan ng Kalamba sa Laguna. Ako si Esther Lopez Azurian, apo sa tuhod ni General Pasiano Rizal. So gumamit tayo ng snippets from history para pagtugtungin ang dalawang magkaibang bersyon ng adobo. And at the same time, nabigyan pa natin ng lalim ang episode mo. Ilan lamang ito sa iba't ibang paraan para itahe o pagdugtungin ang ating mga case studies para makagawa ng isang seamless, beautiful script. Marami pang iba't ibang paraan ng pagsusulat ng segue. Pwede kang gumamit ng tanong para pagdugtungin ng dalawang case studies. Pwede kang gumamit ng isang famous quote or famous quotation. Pwede kang gumamit ng soundbite. Pwede kang gumamit ng video. Pwede ka rin gumamit ng iyong personal reflection para mapagdugtong mo ang dalawang magkaibang istorya para mapagsama sa iisang episode. Maraming iba't ibang paraan. Basta maging malikhain ka lang.
Sana meron po kayong natutuhan ngayong araw. Ako po si Cara David. Happy writing!